Magpalang araw po sa ating lahat at salamat po sa ating Panginoong Diyos. So itutuloy po natin sa Ephesians chapter 3 verse 3, pakibasa po. How that by revelation he made known unto me the mystery, as I wrote afore in few words. Panginoon, maraming salamat po. Napakabuti niyo po sa amin. Tulungan niyo po kami ngayon sa aming pag-aaralan. Bigyan po ng sapat na karunungan, kaunawaan na nagmumula sa iyo. At mamakawa po kami sa iyo, Panginoon. Maawa ka sa amin. Maraming may mga karamdamang pisikal, hindi na relational, financial, emotional, mental, at spiritual. Awa ka po sa amin, Panginoon. Nagpapakababa po kami, nagsusumamo ng hilig-luhod, humihingi ng lakas at kapangyarihan na ma-overcome namin ang problema na ito o pag-uusig o tukso at kasalanan. At ang sa ganon ay makapagpatuloy kami sa iyo, mag-focus kami sa iyo, mag-look lang kami sa iyo, at masunod namin yung plano mo sa buhay namin, maluwalhati ka namin, Panginoon, paglingkuran at sambahin. Again, Lord, thank you for shedding your blood on the cross and for dying for us. Mahal ka po namin, Panginoon. Mapapurihan ka nawa, maluwalhati, mapasalamatan. In Jesus' name we pray. Amen. Nakaraan po ay pinalakay natin ito at isa-isa natin, no? The word revelation. Diba sabi nga ay ni-reveal na yung instruction revealed. And sabi, how that by revelation he made known unto me the mystery. Yun yung tinatalakay natin. Tapos sa tayo sa revelation is a mystery, the hidden truth. As I wrote afore in few words. Okay, now sabi, to whom God would make known what is the riches of the glory of this, what? Mystery. Yung hidden truth ngayon ay hindi na. Among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Tandaan nyo, ano daw yung hope of glory? Christ in us. Without Christ, we're nothing. Siya lang yung hope, siya yung ating creator, siya rin yung ating maker and savior. Kaya without Christ, we're nothing. We're hopeless, helpless. That their hearts might be comforted, being knit together in love, and unto all riches of the full assurance of understanding, to the acknowledgement of the mystery of God, and of the Father, and of Christ. Kaya nga alam niyo po, ang palado natin kasi sa lumang tipan, yung mystery, hindi naman natin naiintindihan. In fact, kahit nga yung mga prophets and kings, hindi nila alam eh. Pero here, in chapter 3, kaya nga ang title natin, the M&M, pinakita dito yung mission o ministry ni Paul sa Gentiles at God called him to be the apostles for the Gentiles at siya yung nag-share ng Evangelion for the gospel to them at up to now umabot po sa atin. At hindi ang gospel, hindi lang siya exclusive for the Jews but for us also. And the mystery there is yung Jews and Gentiles, Jewish Jews and Gentile Christians, makikita natin, no, naging one family na, one body. Kaya praise God, no, ang galing, hindi yun nakita, hindi yun na-foresee ng mga propeta, ng hari at sino pa man sa Old Testament. And even the angels doesn't know that. But here, because of the divine revelation from God, divine author, and this divine author, ang ating Panginoong Diyos, allowed Paul, di ba, the human author, to write these things. Kaya nga blessing po ito, mga kapatid, minamahal kaibigan. At dito makita natin, we're talking about all the mystery, at ito naman, pinakikita dito yung mystery ng Godhead na pinakikita. Alam natin na we strongly believe in one God, in three person, at yun yung God the Father, God the Son, dito, at God the Holy Spirit, the Triune God. Continue in prayer, and watch in the same with thanksgiving. Okay, makita natin dito na, syempre, sulit siya sa Colossians, is personal greetings. At sabi nga niya, continue in prayer and watch it the same with thanksgiving, with all praying also for us, no? Pag-pray nyo kami that God would open us the door of what? The door of utterance. Pinakita dito, no?
At sabi, to speak the mystery of Christ for which I am also in bonds. Alam niyo po, salamat kasi tingnan niyo, kung wala ang God, the Holy Spirit, wala ring Bible, syempre, hindi sila ng Panginoon, wala, hindi natin maintindihan itong mga mystery na ito. Sabi nga, nakatago hidden truth. Pero ngayon yung hidden truth, hindi na siya hidden. Kasi it was revealed, instruction revealed to all of us. Kaya lang, syempre, kung maalala niyo, last Sunday, last Lord's Day, syempre, kaya nga God is using mystery, parable especially, hindi ito naiintindihan ng unsaved. Kasi hindi lang naiintindihan ng unsaved. Sila nakakaintindi nito, ang saved. At hindi rin ito naiintindihan na, Pastor, I'm saved, pero you're not godly, you're ungodly. Hindi mo rin maintindihan ito kasi you're not in tune with God. You don't have that sweet intimacy or right relationship with God. Diba, we talk about last Lord's Day, from morning and afternoon services na, tingin nyo, pagka nandun ka sa laman, battle yan we have two natures inside us that's battling with each other. So, hindi magkakaintindihan, hindi niya maintindihan yung mga parabola o mister na bibigyan ng Diyos sa kanya kasi mas ano siya sa laman. Naintindihan niyo po ba ako? Kaya dapat, sana maging maayos relasyon natin sa Diyos. Pansin niyo, pag tama ang relasyon mo sa Diyos, ang daling maintindihan yung mga kwento ng Bible. Diba? Tapos, magmamakawa ka, Lord, give me wisdom. Sabi nga ng Bible, if any of you lack wisdom, let him ask of God. Because our God is a generous God. Diba? Yung liberal doon, hindi liberal na pamumuhay, kundi generous God siya. Bibigyan niya kung hihingi lang. Sabi nga ng Bible kagabi, diba? Sa ating pag-aaral sa Bible School, ask and it shall be given. Hingi lang natin. So, mga kapatid, ang sarap no kasi kagaya na yun, kung paano hinihiling ito ni Pablo, tingin po kayo sa akin, sa mga leaders dito, sa bawat isa sa atin, we need prayers, no? That's why meron tayong prayer meeting. We need to pray for each other. We need to encourage others, strengthen one another, comfort one another, correct one another. Kasi kailangan yun carry each other's burden. Kasi, tingnan niyo po, pwede ngayon, ikaw may problema. Bukas, si kapatid naman. Prinsipyo yun the sowing and reaping Kaya pag pinagtanim ka, may problema siya. Kinausap mo, pinag-pray mo, kinocomfort mo. Bukas ikaw naman ang babalikan niya. Amen? Amen. Sige po. For the mystery of iniquity doth already work, only he who now letteth will let, until he be taken out of the way. Okay, daming mga talata. Kaya ng mystery daw, mystery ng kasamaan. Hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na. Yan yun, just think of it. When Paul is talking to the church in Thessalonians, isipin yun, that was 2,000 years ago. Gano'ng katagal? 2,000 taong nakakaraan na po. Pero ano sabi niya, sapagkat ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na. Amen. How much more ngayon? Mas rampant ba ngayon ang kasalanan? Yes. Wala na ho ngayon. Kung dati, sabi nga niya, for the mystery of iniquity that already worked, only he who now let it will let until he be taken out of the way. Alam natin may pumipigil pa. Tingnan niyo po ako. Tingnan niyo po yung mga katabi niyo. Alam niyo kung sino pumipigil? Ang God, the Holy Spirit. May Word of God, God, the Holy Spirit. At tingnan niyo po. Yun yung katabi niyo po at sabi niyo, praise God, nandito ka kapatid. Praise God. Now, alam niyo, tayo yung agent tayo. Pastor, bakit tayong agent? Tingnan niyo, saan nakatira ang God, the Holy Spirit? Sa atin. Pansinin niyo po sa bahay, pag ang pamilya natin, kanya-kanyang tahanan natin, o komunidad, mga kapitbahay natin, gumagawa ng kasalanan, di ba ikaw hindi? Sino nagpapaalala sa akin, mag-church ka naman. Uy, magsisi ka. Uy, ayusin mo yung buhay mo. Hindi tama yan, kasalanan yan. I cannot hear you. Yeah. Pastor, may mata ka ba? May CCTV ka ba? May satellite? Wala, may Diyos. Tingnan po, yung mensahe natin. Yung mensahe natin, alam nyo, kahit
Kasi nandito nakatalangga the Holy Spirit eh. Uudyakan ka niya na sabihin mo sa anak mo, mag-chat ka. Ang tanong, may nagsabi sa akin? Sino nagsabi sa akin? Ang the Holy Spirit. Tandaan niyo, tayo, mga Krisyano, huwag kayong humintong magbabala. Huwag kayong humintong mamuhay sa katotohanan, katwiran, kabanalan. Trabaho natin yun. Pero tingin niyo, bakit sa huling panahon, tingin niyo, sabi nga ni Pablo, yung mystery ng kasamaan, ang Diablo. Andiyan yan. Yung pinag-aralan natin, si Satan, number 1, kalaban. Sino pangalawang kalaban? Sistema ng mundo, yung kasalanan, kalagawan. Pangatlo, yung kasalanan, kalaban yan. Kailan niya matatapos? Pag namatay na tayo. Pag nasa langit na tayo, pag si Kristo na ang maghahari. Amen? Pwede, sino pang kalaban? Tingnan niyo po ako. Sarili. Ano meron tayo? Katawan. Ano gusto ng katawan? Layaw, sarap, ayaw nahihirapan yan, puro sarap, kahit kasalanan, kahit mali, gagawin yan. Pero sinong kumokontrol yan? Kung ikaw ay Kristiyano na, meron ka ng Kristo, na nampalataya ka sa Kanya bilang iyong Diyos at tagapagligtas, nakita mo na you don't deserve God and heaven. At naliwanagan ka, para na yung prodigal son, metanoia, nagkaroon siya ng pagbabago ng isip, pagbabago ng damdamin din nyo. Pag nabago isip at damdamin mo, yung perspektibo mo sa buhay, anong gagawin mo? Tingnan nyo. Ang kasunod yan, a change of action. Change of mind, change of heart, a change of action. Nakita niya, naku, yung mga barkada ko, marami akong pera, inuman, babae, lahat, sugal. Want to sawa, sky's the limit. Pero naubos yung pera. Lahat na pinunta niyang naging babae niya at barkada niya, pinagsisipa lang siya. Hindi na siya kilala. Wala na siyang damit. Wala na siyang matirahan. So doon yung nakita na ang nagmamahalan sa akin talaga ang Diyos at ang aking pamilya, ang church ko. Alam niyo, gano'n tayo. Kailangan minsan daanan yun ng tao. Kahit ayaw natin, tingnan niyo po kahit mahal natin sa buhay. Sabi ko nga sa kausap ko, isa pa, naka-alerto ka sa barangay, kunin ka na lang ng polis. Ulitin mo ka. May tanong ako, mahal ko ba yung tao na yun? Mahal. Gano'ng katagal natin pinag-pray? Grabe, hindi natin alam. I just want to see him kung buhay pa siya. Nakita natin buhay. Pero, tingnan nyo alam niyo sa Bible, may tinatawag na tough love. Sabi niya, tough love. Tough love. Hindi pwede yung asawa mo nang bababae, ikaw pa nagtititlog ng mga damit niya. Ito yung baon mo, pumunta ka na doon. I cannot hear you. Hindi yung tamang love. Ano tawag na love yun? Wrong love yun. Consentidor. Consentidora ka. Pagka may kasalanan, ay bayaran niya yung kasalanan niya. Kaya nga tignan niyo ang Bible. Number 1, the moral law. Ano yung moral law? The law of the Lord. Tingnan po, ang Bible ba puno ng batas? Hindi nila natanggal kahit sa dispensation of grace. Anong panahon ngayon? Sabi niya, biyaya. Pangalawa, may tinatawag na civil law. Yun yung batas ng lipunan. Ang tanong ngayon, may batas pa bang barangay? May batas pa ang gobyerno, ang Pilipinas, tayo. Kung walang batas ng gulong school, kung walang batas ang gulo ng barangay, ng lipunan, chaos yun, anarchy. Pero tingin niyo, ang mabuti may batas. Amen. Tingnan niyo po ako, kaibigan mo kayo. Salamat niyo Diyos. Amen. May Bible, meron tayong manual, meron tayong rules and regulations na susundan. Sana po doon, make me wrong. Tama ba yun? You know why? Isa nakala natin, ba't yun yan si Pastor? Yun sabi ng Bible eh. Pansinin niyo ito. What if, anak mo, ni-rape, chinap-chap? Ano sa tingin mo ang dapat gawin sa gumawa nyo? O tignan nyo, galit na galit kayo. Hindi. Di ba, ikulong, patayin, gusti. Di ba? Pero,
Pero tayo din ang nangungonsinti. Pagkaanak natin, asawa natin, I cannot hear you, apo, magulang, patawarin natin. Listo. Yung kapatawaran, papatawarin natin, pero may pagbabayaran siya sa batas. Amen. Gets niyo po ba ako? Amen. Kailangan niyo magbayad sa batas. Kung pagpapatawa, doon masakit, patawarin mo, pero kailangan siya makulong. O kailangan siyang masilya elektrika, yun ang kabayaran eh. That's why, ang Bible nagtuturo ng an eye for an eye and a tooth for a tooth. Capital punishment. Kasi kung walang capital punishment, gusto niyo ba may pupunta sa bahay niyo, sasaksakin na lang kayo. Nakawang kayo. Okay, pinapatawad kita. I cannot hear you. Yan ang Bible nagtuturo ng self-defense. I cannot hear you. Church, tingnan niyo po, hindi tama yun. Ngayon, sa sinabi ni Pablo, tingnan niyo po, nung paman yung kasamaan, grabe na. At kaya ngayon hindi pa, although makita niyo, malapit na dumating ang Panginoon, grabe na kasamaan. Pero bakit nakokontrol pa? Alam niyo bakit? Tingnan niyo, may mga kagaya niyo. Amen. May mga anak ng Diyos na tayong nagsisilbing maliliit na ilaw. Sabi niyo, maliliit na ilaw. Liwanag sa madilim na mundo. Tayo nagiging asin sa mundo na ito. Kasi pag nawala na tayo, wala na. All out na yung kadiliman, kasalanan. Are you happy? Nandyan ang Kristiyano. Dahil nandyan pa ang God, Holy Spirit. Amen. Nasa atin. Pero alam natin, pag may rapture na, yun na. Then comes the 7-year tribulation period. Tingnan niyo po. Naalala ko to, kwento to ng mga pastor, teacher ko. Alam niyo ba, si Judas ba umiyak? Umiyak! Hindi totoo yung pagsisisi niya. I cannot hear you. Hindi totoo. Pero si Peter din, pero totoo na bago talaga. Kaya tingnan niyo po, for example, ikaw, ako, nakulong tayo, God forbid. Ngayon sasabihin, Cecilia Electrica tayo, or lethal injection, mapatay tayo. Di ba? Ay, gagawin mo, sisisi ka eh. Iyak ka na iyak, may blade lang ka eh. Pero ang tanong, pag pinalaya yun, may nabago ba doon? Naalala niyo yung ilang beses kong pinag-aralan ko yung sobrang luwag ng batas ng Amerika. Nasa korte yung taong pumapatay. Pag tignan niyo sa YouTube, nandiyan yan. Pumapatay siya. Ngayon, di ba ang Amerika, mahilig yung protectionan, kahit criminal ka, serial killer ka, o protection ka, bigyan pa rin pag-asa mo buhay. Alam mo sabi ng criminal, huwag niyo akong buhayin. Huwag niyo akong palayain, papatay ako. So, nag-iiyakan yung mga biktima kung 13, 16 na, pinatay mo anak na. Lagi ginawa ng Amerika, pinalaya. Pagkalaya, pumasok sa CR, meron doon bata, pinatay na naman. Tingnan nyo, kaya dapat talaga may capital punishment, may batas. Amen? So, wag sabihin nyo, wag mang spoil. Kung i-spoil tayo, ay lalala yan kasi you're developing a monster. Ano? Monster. A man or a woman who doesn't know rules, doesn't have rules, who doesn't want to obey, to follow, to submit, to succumb sa government, sa authority, and that's wrong. Hindi yung tamang pag-ibig. Tapos sasabihin natin, mahal ko po kasi pastor. Di ba pupunta sa akin sa barangay, bumbog sarado, dumudugo. Mahal na mahal ko po siya. Tapos sabihin pa, ito ba yung mga, alam niyo, minsan pupunta sa'yo, parang humingi ng counseling. Pero ikaw pa yung lalabas na kontrabida. O tapos sabihin, para sa mga anak ko. Una ikaw, bububugin niya sino na. At yung mga anak. Diba? Kaya nga ang Bible, ang galing eh. Pag sinda mong Bible, may batas eh. Inyo, pag yun ay gumagawa na ng ganyan, nangangalun niya na, grounds na yan for divorce. Tingnan niyo po, ang Pilipinas, bakit grabe ang krimen? Ang Amerika, grabe. Punta ka Middle East. Punta ka. Bawal.
kunin yung mga kuko mo, puputulan ka ng daliri, ng kamay, iyahang ka, igigwilutin ka, putulan ka ng leeg, papatayin ka. Matakot silang gumawa ng sa atin kasi po. I cannot hear you. Amen. So, tama bang pag-ibig yun o mali? Mali. Sundin natin yung Bible. Yun ang tamang pag-ibig. Amen? Ito naman ako, tingin kayo sa akin. Sa mata ko, please. Sakali, huwag hayaan ng Diyos. Nangalun niya ako. Anong decision yung church na tinuro ng Bible? Can I steal a pastor? No. Very good. Hindi na ako. Hindi ako pwede. Disqualified ako. Sabihin niyo, disqualified ka, pastor. Disqualified ka, pastor. Kaya marami nagiging pastor na abusado. Para ng Diyos. Sabihin niyo, parang Diyos. Ito, ngayon nagkasala ako. Nakuha ako ng pera ng simbahan. Hindi na ako pwede kong pastor. Sabihin niyo, disqualified ka. Alam niyo, ganyan kasi tayo. Kahit nagkakasala na ka, pastor yan. Isang beses pa lang naman. Sabihin niyo, isang beses pa lang. Yung isang beses na yun, hindi lang maiisahan yun. Diba? Nagkakaintindihan po. Amen. Amen? Ang problema kasi sa atin nila, pagkaibigan, sabi niya kaibigan. Kaibigan. Close. Ano pa? Sabi niyo, kamag-anak. Sabi niyo, kamag-anak. Blood related. Hindi nga tama. Amen? So, And without controversy great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the Spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory. alam niyo ba yung 1 Timothy 3:16, anong hiwagay? Para yung John 3:16. And without controversy, walang pagtatalo, great is the mystery of godliness. Hidden yung godliness. God was manifest in the flesh. And who is that God? Jesus Christ. Sa John 1:14. And the Word became flesh and dwelt among us. You know, Emmanuel. Justified in the Spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believe on in the world, receive up into glory. Alam natin, no? After 3 days, He died, then He was buried, and after 3 days, He rose again. Amen? Kaya, huwag lang tayo John 3:16 na, favorite ko yan, alam niya, like verse ko yan. Pero 1 Timothy 3:16, just like the John 3:16. Amen? Ganun din John 3:36. Parang John 3:16 din yan. Tingnan natin. No? He that believeth on the Son hath everlasting life, and he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. He that believeth on the Son. Kung mananampalataya ka kay Jesus, yan yun, capital letter S-O-N. And yan ay Jesus Christ. Amen. He that believeth on the Son hath everlasting life. Alam niyo, tingnan niyo po. Kung nanampalataya kay Jesus, ano talagang mangyayari sa iyo? Meron ka ng assurance. Amen. Meron ka ng katiyakan ng kaligtasan. And he that believeth not the Son, ito may kabaligtaran. Pag di ka naman nanampalataya kay Jesus Christ, shall not see life. Church, tingin niyo sino dito makakapagsabi na, Pastor, di pa akong mamatay, bata pa ako. Alam niyo yung istorya, ilang beses ko na ito nakwento. May isang mama, general check-up siya, clear siya. So, sarap buhay niya sana. Clear eh. So ngayon, nag-pitch siya. Kasama niya yung wife niya. Nakita niya may nalulunod na bata. Ano gagawin niya? Sagipin niya, marunong siya lumangoy eh. Alam niyo ba, sa pagsagip niya doon sa bata, heart attack siya. Siya namatay. Meaning, ang buhay mo, kahit sabihin pa ng doktor, wala ka sakit, check, pasado ka,
Eh kung oras mo na, oras mo. Kaya ako ito sinabi kasi, ang mahalaga, manampalataya ka kay Jesus. Amen. Nasabi ko sa mga anak ko, oo, nag-aaral kayo. Pero yung pag-aaral, di yan maging focus mo si Jesus. Kung nagtatrabaho kayo, o may pamilya kayo, hindi masama yung blessing yan ng Diyos. Pero ang focus mo si Jesus. Ang siguraduhin natin, totoo ka bang may relasyon kay Kristo? Amen. Totoo ka bang nagsisi ng iyong kasalanan? Tinalikuran mo ito, tanampalataya ka kay Jesus. Dahil si Jesus lang ang daan sa langit. Amen? Si Jesus lang ang daan sa langit. Pag wala si Jesus, wala. Sabi, you'll not see life, but if you believe it on the Son, you have everlasting life. At pag hindi ka na nampalataya kay Jesus, tingin ko, galit ng Diyos ang hiding on you. Ang puot ng Diyos ay sumasa kami. Amen? Amen. Sige po. The mystery of the 7 stars which thou sawest in my right hand, and the 7 golden candlesticks. The 7 stars are the angels of the 7 churches, and the 7 candlesticks which thou sawest are the 7 churches. Okay, the mystery of the 7 stars which thou sawest in my right hand. And the 7 golden candlesticks. The 7 stars are the angels of the 7 churches. And the 7 candlesticks which thou sawest are the 7 churches. Alam natin na yung 7 stars are the angels of the 7 churches. Kung maaalala niyo sa ating naging series sa Apocalypse or sa Revelation, the 7 angels there, the 7 stars are the angels of the 7 churches ay most probably mga messenger. Pag sinabi kasing angelos ay messenger, no? Sabi nga, baka mga pastor ito, kung hindi na ako nagkakamali, hindi ito literal na anghel o pwede rin, basta tandaan niyo po, i-research niyo na lang yun. And the 7 candlesticks, and daw hindi ito literal na kandelaryo o yun yung sabi, 7 iglesia. Naaalala niyo po ba kung ano ng iglesia yun? Ulitin ko, yung sinabi kanina, pwedeng pastor, pwedeng anghel na nagbabantay doon, sabi nga, or, tingin po, wait lang. The angel may either be literal angels, each of which has a special guardian ministry toward one specific church, or the human leaders or pastors of those churches. Angel literally means angelos or messenger. Now, balik tayo dito. And upon her forehead was a name written, and down, Mystery, Babylon, the great, the mother of harlots and abominations of the earth. Tandaan niyo po sabi daw, anong mystery? Babylon the Great. Napakalapit na po. Verse 7. And the angel said to me, wherefore didst thou marvel? I will tell thee the mystery of the woman. Sino itong chapter 17 ko? Naalala niyo sa series natin? The Great Harlot. Naalala niyo pa po ba? Yung well-known, the kilang patutot. And I will tell thee the mystery of the woman and of the beast that carried her, which had 7 heads and 10 horns. Kaya alam nyo, napakalapit ng pagbabalik ng Panginoon. Sana before na bumalik ang Panginoon ay maayos na tayo. Kasi tandaan nyo, tingin nyo, yung woman at saka yung beast, ay alam nyo, may partnership yan. At tinalakay nga po natin yan. Pastor, ano ba yun? Mas maganda, punta po kayo sa ating page at saliksikin niyo po muli, i-review niyo po muli. Amen? Sige po. Ito daw mystery nito is not a personal luxury. Kaya nga ibinahagi ito ni Paul sa atin. No? Bakit? Ang pinaka gusto ng Diyos dito, malaman natin yung misteryo na ito. Hindi siya manatiling hiwaga o nakatago. I-reveal ito. Kaya nga, si Paul was merely a channel of blessing. Sabi niya, daluyan ng pagpapala. Kasi ang maganda kay Paul, makita niyo, yun talaga yung kalooban ng Diyos sa kanya, kaya siya yung napili. And I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me, for that he counted me faithful, putting me into the ministry. I thank Christ Jesus our Lord, sabi ni Paul, who hath enabled me. Amen. Na nagpapalakas sa akin, nagpapasalamat siya sa Diyos, nagpapalakas siya sa akin, sabi ni Paul, pinapalakas siya ng Diyos kay Kristo Jesus na Panginoon natin.
sapagkat ako'y inari niyang tapat. You know that word for that He counted me faithful. Alam natin, we don't deserve it. Ang Diyos ang tapat, tayo madalas hindi. Pero alam niyo, for that He counted me faithful. According to God's foreknowledge, according to God's omniscient, sovereign, alam niya na si Paul magtatapat eh. Kasi nakita niya yun. For that He counted me faithful. Tingnan niyo po ako, lahat tayo. Alam niyo ba, alam ng Diyos yan kung ikaw magtatapat ka. Wag po tayo magkumpara. Pero tignan niyo yung sabi niyo, wala tayo sa pantasya. Nasa realidad tayo. Tingnan niyo, ang dami nang nawala. Pero nandito pa kami. Because alam ng Diyos, mauna mabiyay at mahabagi ng Diyos sa akin. Pangalawa, alam ng Diyos kasi na kahit anong dumaan, you will be there. You will finish the work, the race that was set before you and me. Amen? And it's only by the grace and mercy of God. Amen. Amen, church, no? Putting me into the ministry na ako'y inilagay sa paglilingkod sa Kanya. Kaya ang galing ni Paul, no? Kopyahin natin si Paul. Sabi niyo, Lord, be gracious, be merciful to me, may I be like Paul. And most of all, like you, Jesus Christ. Man, sarap yun. Sana tingin po ko, kahit katiting lang. Sabi niyo, katiting. Ni Paul, hindi sila tapang katiting. Amen. Amen? Amen. Tignan niyo po Paul was merely a channel of blessing to the Gentiles. At siyempre, hindi natin alisin, pati ang Hudyo, Jews, and all of us. Kasi tingin niyo, through Paul, naging daluin siya ng pagpapala. Amen. Kaya nga ito po yung challenge. Maybe right now, bugbog sarado tayo. Hindi yung bugbog sarado. Church, tingnan niyo po ako. As a pastor ng church nito, tingin lahat. Tingin lahat o magsulat. Please, maybe you're okay. Your family is okay. Pero some of our co-laborers, some of our co-workers, some of the members of our brothers and sisters, nandun sila sa matinding pagliliglig. Alam niyo ba ang church nito? We've been planning, we've been praying, ginagawa natin dapat natin gawin sa bihay ng Diyos. Pero ayaw ni Satan. Hindi niya ayaw ni Satan. Ang gusto ni Satan yung church na tulog, relax. Amen? Yung okay lang, parang sige lang, dumating yung prayer meeting, ang service ng Sunday, parang dahil lang yung matapos na ma-deliver makaraos. Pero alam niyo po na yung mga churches na nagsusumika, nagsusumigasi, nagsasakripisyo, ayaw ni Satan. Bakit? Alam ni Satan, maraming masisave. Alam ni Satan, kalaban niya to. So, sinong titirahin niya? Sinong wawasakin niya o sasaktan niya? Yung church na natutulog, yung church na tamad, o yung church na talaga nagsisipag lumalaban ng sakripisyo. Diba? Yun yung kaya maraming churches ngayon at unahin ang church natin na you need to pray hard for this church kasi talagang winawasak, nililiglig siya ng kaaway. Pero, hindi pangahawakan natin. Ang sabi ng Bible, even the gates of hell will not prevail against the church. Amen? Kaya, bigyan niyo po sa prayer request natin palagi. You pray for your pastor. Hello? Amen. Listen po. You pray for your pastor. You pray for the family of your pastor. You pray for the volunteer workers, Amen. or teachers and leaders, to the brethren. Tingnan niyo po, ang katabi niyo, biyaya habang. Panalakinan tayo. May mga kasigurado? Why? Sabi niyo, wag. God forbid to. Ang panalangin natin, sabi niyo, ito po yung panalangin ko. Kung ako'y naligtas, nasa Bible school. Prayer ko, Panginoon, kung ako babagsak sa kasalanan, patayin mo na kagad ako.
wag na akong makarating pa doon. Prayer ko po yun mula noon at hanggang ngayon. Kung ako mambababae ako o magkakasala ako, patayin mo na ako. Kaya tingnan niyo po lahat ng mga babae, matanda man o bata, anong trato ko po sa inyo? Nanay, anak, kapatid. Hindi pwedeng hihigit doon. I can tell you. Kaya minsan nakita niyo, sa mga nakasama ko dito, gano'n ako sa mga babae dito. Masungit o malambing? Masungit. Tapos, nakikita niyo, grabe ito si Pastor. Ganyan pala itrato si ate lang. Ay, ayaw ko eh. Naiintindihan niyo ba? Kasi ayaw ko ng ganun. Dahil tandaan niyo yung kasalanan, napakadayan niya. Alam niyo yung nade-develop. Binigyan mo lang ng candy. I cannot hear you. Tama ba yung ginagawa namin o hindi? Okay. Pero, church, huwag tayo sabihin huwag magpakasigurado. Huwag mo sabihin malakas ka ngayon, bukas, malakas ka pa. Church, wait. Ito tingin ko, mula ngayon, sabihin mo mula ngayon. Magpe-pray ko si Pastor. Maya. Kahit nagluluto kayo, Panginoon, ingatan yung Pastor ko. Sabihin niyo cycle. Ito yung buhay ng Israel. Ang Israel magkakasala. Sin. Ang sunod niyan, ang palo ng Diyos o parusa ng Diyos. Siyempre, pag nagkasala ka, meron niyang cause and effect. Sabi niyo, pag may tinanim ka, may anihin ka. Pag nagkasala sila dahil nangalunya sila, pumunta sila sa ibang bansa, ibang Diyos-Diyosan, magiging silang alipin. Sabi niyo, servitude. Sasakopin sila Egypt, Babylonia, Medo-Persia, so magiging alipin. Eh pag naging alipin sila, siyempre makikita ko nire-rape asawa mo, pinapatay kayo, mga anak mo, iiyak sila ngayon at tawag supplication. They will pray, they will ask for forgiveness, which is right naman. And then dadating ang Savior. And the Savior, magkakaroon ng salvation. Liligtas sila. O di, okay na, no? Hindi po, okay na po. Praise God. Pero bukas makalawa, babalik ko sila sa sin. And that's the sinful cycle ng Israel. Israel cycle. So you stop, you learn from that cycle. So you learn from that cycle. Kaya nga tingnan nyo, pagka ikaw may nagawa ka, may pagbabayaran ka. Oo, papatawarin mo, pero may pagbabayaran ka. Hello? Hindi pwedeng wala. Hindi pwedeng, kasi pag wala, ay ulit-ulitin mo lang yun. Wala naman pala eh. Sabi niya, wala naman pala. God forbid, tingin niyo po ako, si Pastor na nalun niya, isang beses lang naman. Sabi niya, isang beses naman. Malaki ang naitulong sa akin ng tao na na-bless ako, na-save ako. At tanong yung isa niya, pwede bang masundan yun? Pumangatlo, pumangapat. Church, nakakaintindihan tayo. Pastor, bakit? Tingin niyo po, tingin niyo yung katabi niya. Ilang beses dito members nagkasala, pinatawag ng pastor, tama? Pero ba't ang pastor pag nagkasala, pwede patawarin? Kasi ang pastor, ang kita ka mataas ng opisina. Naintindihan niyo? Pinakamataas ng opisina. Kaya hindi siya pwedeng magkakamali. Oo, basta wag babae, wag pera, wag pang-aabuso o kayabangan. Kasi sa ibang church, ang pastor parang Diyos eh. Then yung sa Catholic, ang pare parang, anong pare sa Catholic? Parang Diyos. That's wrong. Amen? Whereof I am made a minister, according to the dispensation of God which is given to me for you, to fulfill the word of God. Alam niyo po, tingnan niyo po ako, makinig ko rin. Alam niyo, si Pablo was given by God to all of us, no? Para ma-fulfill yung word of God. Pansinin niyo, sa lahat ng mga Pauline epistle na ito, palagi ng purpose, para yung salita ng Diyos may bahagi. May taas ang Panginoon.
maraming maligtas, makilala si Kristo, maluwalhati si Kristo, ang mga Kristyano, lumakas, ma-edify, ma-encourage, ma-build, ma-strengthen, ma-maximize, church, magamit mightily. Sana din po ganun din tayo. Just sabihin po, sana ganun din tayo. Open natin si Paul. Hindi yung, huwag tayong, alam niyo pa, safe naman ako, ang trabaho na lang, umatid, umuwi, makinig. And yet, you don't have any participation in the church. Kaya, no doubt about it, walang lumalago sa atin. Kasi for you to grow, kailangan you involve yourself in the ministry. And alam niyo po ba, kung mayroong pinakamaraming vacancy, yun yung ministry. Hello? Ngayon, hanap ka trabaho, hirap. Pero kung dito sa church, palaging may vacancy. Meaning, palagi kang may lugar na mapupunuan. Kasi palagi may pangangailangan dito sa ministry. Amen? Amen. Yung mga ginagawa po ng mga senior citizen natin, inaayos na yung upuan, naglilinis sila, I cannot hear you, nagse-set up sila kahit sila mga nakatungkod na, marami ng karamdaman, pero they're doing it because they want to please God, they love God, they want to worship and serve God, and to God be the glory for that. Alam niyo, itong mga senior citizen natin, umulan, umaraw, umagyo, andyan yan. Hello? Amen. Kaya isa lang dyan nawawala, nalulungkot ako eh. Kasi encouragement sila sa akin. At hindi lang sa akin kayo, sa ating lahat. At yun din, alam niyo ba, through Facebook ministry natin, marami nakakakita sa kanila. So yung mga tao na yan, nag-o-observe, bakit itong mga grupo ng white lady, white hair or white lady ay palaging nandyan yan, no? Oh, please God, amen? Sige po. As every man hath received the gift, even so minister the same one to another, as good stewards of the manifold grace of God. Sa pag-aaral natin, tingin po for sure bawat isa may gift. Sabihin niyo, may gift ako. Kaya lang baka ayaw mong paggamit. Kahit isa, for sure, meron ka. Diba? Dalawa, tatlo. As every man hath received the gift, even so minister the same one to another. Diba? Na ayon sa kaloob na tinanggap ng bawat isa ay ipaglingkod sa inyo rin. Kaya hindi healthy. And it's not normal also na ikaw may gift ka then you're not using it for God's glory. Hindi mo kaya magamit. Church, tingin po ako. Yung pag-Sunday, nagdadala si Nanay Peña ng pagkain, sila Tatay Milo, nakikita ko, hindi ko alam hindi ako nagtatanong. Siyempre, meron yung mga taong walang pagkain, din, hinahalog nyo. Diba? Yung simpleng ganon, nai-involve ka sa ministry. Tama po ba? Na may mga atin din, huwag ka nang sumalo ka na sa amin. Yun yung ganda ng Christianismo eh. Amen? Na hindi yung nagdala ka para pamilya mo lang. Yung, sige, wala ka mong pagkain, sama ka na. Tignan niyo po ako. Do you love God? Amen. Do you love the church? Amen. Do you love me? Ito ang tatandaan niyo. Pagka may nararamdaman kayo mga problema sa Facebook, sa Messenger, sa group chat, tahimik kayo, manalangin kayo. Okay, yung tipong marites. Sabihin niyo marites. Yes. Nag-lip siya. Ay, ganito siya. Hindi na tayo mga unbeliever. Hindi na mga Krisyano tayo. Pag may ganun, hayaan niyo ang Lord. Hayaan niyo si Pastor mag-build yan. Amen. Hello. Huwag kayo magganyan-ganyan. Kasi, alam niyo, yung apoy, yung chismis, pag pinag-usapan, pero pag walang nakakailang, namamatay. Hindi niya namamatay. Kasi bukas mo kalaw baka ikaw o pamilya mo naman. Amen. Tama? So, tingin niyo po minister the same one to another as good stewards of the manifold grace of God. Nawa, church, marami tayong natutunan, pinagpala tayo ng Panginoon Diyos. So again,
Di pa natin tapos yung birthday. By God's grace, may continuation tayo sa birthday. Maliit na lang to next time. By God's grace and mercy, no? At least lahat tinatalakay natin, iniisa-isa natin. Kasi marami pang mystery yung nakalagay din. Pero ang mystery, bakit natin, Pastor, ba't nyo lahat kinukuha yung mga mystery sa Bible? Para at least alam natin, nailatag sa atin. Pero anong misteryo uli ang pinag-uusapan natin? It's about the mystery, how the Jewish and the Gentiles, yung mga nananampalataya ay maging isang pamilya. Ma-unite, maging isang party. And that is the mystery that we're talking about in Ephesians chapter 3. To God be the glory po. Mix in closes in prayer. Okay, sige po, let's pray. Panginoon, salamat po sa natapos na gawain for your deliverance, Panginoon, at sa mensahe, Panginoon, na inyo pong binigay sa amin gamit ang mga Panginoon. At Panginoon, unang-una na pinapanalangin natin sa oras na ito, na patuloy mo kong kayo rin panaglakas, Pastor. Puspusin mo siya ng iyong Espiritu, Panginoon, dahil islam namin na sila ang mga nasa frontliner, Panginoon, na laging subject sa gawa ng kaaway, Panginoon. Tulungan mo siya, Lord, na huwag mahulog sa tricks, Panginoon, sa tukso, sa mga wiles ni Satan, Panginoon. Alam namin kung hindi dahil sa grace mo, sa mercy mo, hindi niya rin makakayanin, Panginoon, at ang pamilya niya. And then, tinataas namin ng mga leaders ng church na ito, Panginoon. Patuloy niyo po silang kahiramin ng parulungan, ng lakas na rin mula sa inyo, Panginoon. Sa ganun, makapagpatuloy po sila sa paglilingkod sa kabila ng mga dumarating ngayon sa buhay ng bawat isa. Iba't ibang problema, Panginoon, pero may isang solusyon. Ito ay walang iba kundi ito, Panginoon. Help us, Panginoon, na tumingin sa iyo. At salamat din, Panginoon, sa paalala mo sa mensahe. Salamat din, nalaman namin yung mystery na ginawa mo, Panginoon, na na-reach kami mga hintil, Panginoon. At meron kaming kakayanan na ngayon sa biyaya at habag mo na maging parte ng pamilya, Panginoon. Ng mga Hudyo, Panginoon, higit sa lahat dyan, sa langit, Panginoon. Maraming salamat po sa bawat isa na dinala mo rito sa iyong gawain. At nawa, Panginoon, yung message ma-retain po sa aming mga isip. Tulungan mo kami kung kahinaan namin ang mag-retain ng mensahe, Panginoon, sa buhay namin. Tulungan mo kami, Lord, na panghawakan ito at huwag makalimutan agad, Panginoon. At sa ganun, may baon-baon po kami sa buong isang linggo, pero din po sa buhay namin. Panginoon, sa aming pagbibigayan, humihiling po kami, Panginoon, ng usap na maluwag na magbibigay, Panginoon, magamit po para sa ikaluluwag hati mo. Pero din po, ingatan niyo po ang bawat isa sa aming pansamantalang pag-iwalay. Bawin namin ng may kagalakan sa aming mga puso ang mensahe mo. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen.